Sa hinaharap, ang USA ay sinalanta ng matinding tagtuyot, kaya handa ang mga tao na pumatay para sa tubig. Karamihan sa mga tao ay umalis, ngunit nanatili ang pamilya home dahil sa tingin ng ama na si Ernest ay tutubo muli ang mga halaman kung sila ay makakakuha ng tubig. Naaalala niya noong berde pa ang lupain, ngunit ang kanyang anak na si Jerome ay hindi. Isang araw, sinubukan ng dalawang magnanakaw na pasukin ng maliit na gusali sa bukid ni Ernest sa pamamagitan ng pagsunog sa kandado. Nahuli sila ni Ernest at pinaputukan, kaya sinubukang bumaril ng isa sa mga magnanakaw. Ngunit agad siyang napatay, at ang pangalawang magnanakaw ay nagmakaawa. Ipinaliwanag niya na may nagsabi sa kanya na may tubig doon. Nagdahilan pa na kailangan niyang umihi at inabot ang kanyang pantalon, ngunit nakita ni Ernest ang baril at inunahan siyang bumaril. Nakita ni Jerome ang lahat ng ito mula sa malayo at sinabing nakatulong sana siya, ngunit sinabi lang sa kanya ni Ernest na tawagin siyang tatay sa halip na sa pangalan. Pagkatapos ay binuksan ni Ernest ang maliit na gusali at nakita natin ang isang puso. Sa kasamaang palad, wala silang makuhang tubig dito, kaya kinailangan nilang pilitin ang buriko na magpatuloy ng hindi umiinom. Ang dalawa ay nagpatuloy sa paglalakad at nakita ang mga watermen, isang grupo ng mga tao na may hawak na monopolyo sa pamamahagi ng tubig na nakuha mula sa malalalim na balon sa pamamagitan ng kasunduan sa gobyerno. Binigyan sila ni Ernest ng mga supply at binayaran siya ng mga lalaki ng tubig. Pinaalalahanan din niya si Jerome na huwag galitin ang mga taong ito dahil mapanganib sila, kailangan lang nilang gawin ng pangangalakal at agad na umalis. Madalas sinusubukan ni Ernest na kumbinsihin sila na magbigay ng tubig para sa kanilang sakahan, ngunit ang mga watermen ay naniningil ng labis. Sa kanilang pag-uwi, natumba ang kanilang boriko at nasaktan ng husto. Dahil nahihirapan ang hayop, binaril ito ni Ernest para matapos na ang paghihirap nito. Umiyak si Jerome ngunit sinabi niyang kaya niya ito. Pagdating nila sa bukid, ipinaghain sila ng kapatid ni Jerome na si Mary ng MRE o ready-to-eat na pagkain. Pagkatapos ay kinuskus niya ang mga pinggan sa pamamagitan ng buhangin habang si Ernest ay nakikinig sa radyo at si Jerome ay gumuguhit ng mga hayop na siyang tanging libangan nila. Biglang nakarinig ng ingay si Ernest at nagmamadaling lumabas, ngunit nakita niyang lumabas ng bintana si Mary upang makipagkita sa kanyang lihim na kasintahan. Kinabukasan, pumunta sina Jerome at Ernest sa auction house ni Sam at nagbid sa isang robot na kilala bilang Sim ulit Shadow o Sim upang palitan ang kanilang boriko. Ang anak ni Sam na si Flem ay nagbid din at nilabanan sila hanggang sa huli, ngunit nanalo si Ernest sa auction at lumaki ang kanyang utang. Pagkatapos, pumunta sila sa ospital para bisitahin ang ina ng mga bata na si Catherine na hindi makalakad dahil naaksidente siya. Ang ospital ay may espesyal na makina na nakakonekta sa kanya sa isang wire para tulungan siyang maglakad, at ang tanging paraan para maiuwi ng pamilya si Catherine ay ang bilhin ang mamahaling makinang iyon. Pagkatapos ng masayang hapon kasama si Catherine, umuwi ang dalawa. Sa kalsada, nakita nila sina Robbie at Sus kasama ang kanilang sanggol. Tinawag sila ni Ernest na mga buwaya dahil sa paggamit ng kanilang anak para kaawaan upang makuha ang gusto nila at nagmaneho palayo. Nakarating sila sa istasyon ng gasolina at pagkatapos mapuno ang tangke, uminom ng kaunti si Ernest para maging sakto ang presyo. Pagkatapos ay kumuha siya ng tubig at bumalik kay Robbie at sa pamilya nito. Ang mag-asawa ay nag-iisip na ibenta ang sanggol dahil hindi nila kayang palakihin ito, ngunit pinayuhan sila ni Ernest laban dito at nangakong tutulungan sila sa tubig. Nang maglaon sa bukid, dumating doon si Flem na lumalabas na siyang lihim na kasintahan ni Mary. Hiniling niya na mahiram ang Sim at nangakong magbabayad para dito, ngunit tumanggi si Ernest maliban kung pipirma ng garantiya ang tatay niyang si Sam. Na-offend si Flem at sinabi kay Ernest na hindi niya kailanman pa didiligan ang lupaing ito bago umalis. Sa sumunod na pagkakataong pumunta sina Jerome at Ernest sa mga watermen, nagkaroon sila ng magandang oras salamat sa Sim at nagsimulang makipag-usap si Ernest sa mga lalaki tungkol sa pagsasaalang-alang ng alok para sa paglalagay ng linya ng tubig sa kanyang sakahan. Pagkatapos, sinimulan ni Ernest na hukayin ang kanyang lumang poso para masuri ng mga watermen kung ano ang mayroon sila. Habang nagtatrabaho ay sinabi niya kay Jerome na dapat siyang lumabas at makakilala ng babae o kahit man lang makipagkaibigan, ngunit mas gugustuhin ni Jerome na tulungan ang kanyang pamilya. Sa kanilang pag-uwi, nakita nila si Flem na nagmamaneho ng napakabilis. Sa bukid, naglalabas si Mary ng mga damit sa pamamagitan ng paglalagay ng cleaning agent sa vacuum cleaner. Dumating si Ernest at pinagbawalan siyang lumabas, na naging dahilan upang magalit si Mary at sinabing nasa hustong gulang na siya para gawin ang anumang gusto niya.
Habang nangangako si Ernest na gusto lang niyang protektahan siya, sinabi ni Mary na kinamumuhian niya ang kanyang ama at mahal niya si Flem, pagkatapos ay sinubukan niyang tumakas. Nakasalubong niya si Jerome at nanghingi ng pera, kaya nagkaroon si Ernest ng oras para maabutan siya at pigilan. Umiiyak si Mary habang sinasabi niyang binigo ni Ernest ang kanilang pamilya, at pagkatapos ay ikinulong niya ito at nilagyan ng pako ang bintana. Maya-maya, nagising sina Ernest at Jerome at natuklasan na nawawala ang SIM. Naisip ni Ernest na si Flem ito at pumunta sa kanyang bahay, ngunit nalaman niya mula kay Sam na umalis si Flem sakay ng truck noong umagang iyon para mamundok. Napag-alaman na ang sakahan ni Ernest ay dating pag-aari ni Sam at si Flem ay nanghihinayang sa kung ano ang nawala sa kanyang pamilya, kahit na iniisip ni Sam na hindi mataba ang lupa at ang tubig ay hindi makakatulong. Pagkatapos, pumunta si Ernest sa kabundukan para mag-imbestiga at bigla siyang itinumba. Sa gabi, nagising si Ernest sa kampo ng mga watermen, kung saan inakusahan siyang nagnakaw ng kanilang mga supply gamit ang SIM. Iginiit ni Ernest na hindi niya ito ginawa ngunit inatake siya ng pinunong si Caleb. Nagsimula ang labanan at pagkatapos ng maraming pakikipagpunyagi, nagawa ni Ernest na nakawin ng kutsilyo at baril ni Caleb, na pinaputok niya sa hangin upang pigilan ang lahat. Tumakbo siya palayo habang si Caleb ay patuloy na sumisigaw ng mga pagbabanta sa kanya. Sa kanyang pag-uwi, nakita ni Ernest si Flem na natutulog sa tabi ng apoy at malapit sa SIM. Ninakaw niya ang makina at mga supply para magmukhang masama si Ernest. Naghintay si Ernest hanggang umaga upang gisingin siya na may baril sa kanyang mukha, pagkatapos ay itinali niya si Flem sa SIM na may dalang mga supply. Habang naglalakad sila sa ilalim ng mainit na araw upang hanapin ang mga watermen, patuloy na iniinsulto ni Flem si Ernest sa pamamagitan ng pagsasalita tungkol kay Maria, kaya hinila ni Ernest ang lubid para mahulog siya bilang parusa. Sa kalaunan, pareho silang nauuhaw para maglakbay ng matagal at kinumbinsi ni Flem si Ernest na huminto para uminom. Ang mga supply ay may alak, hindi tubig, at hindi nagtagal ay nalasing si Ernest dahil sa pagkalulong sa alak. Nagkunwari lang na umiinom si Flem habang sinasabing gusto siyang patayin ni Caleb kaya ninakaw na lang niya ang makina para mabuhay. Nag-alok pa siya ng pera kay Ernest, ngunit tinanggihan niya ito dahil kahina-hinala ang kwento. Pagkatapos ay sinubukan ni Ernest na tumayo, ngunit nahihilo siya dahil sa alak at halos hindi siya makagalaw. Ito ang plano ni Flem noon pa man at ginamit niya ang pagkakataong hampasin si Ernest ng bato na naging sanhi ng pagtama ng kanyang ulo sa gilid. Habang dumudugo at nawalan ng malay, nag-flashback kay Ernest ang aksidente sa sasakyan ni Catherine na dulot ng kanyang bisyo sa pag-inom. Nang maglaon, nang magising si Ernest, nakatali siya sa SIM at sinimulan ni Flem na buhusan siya ng mas maraming alak sa bibig, sumisigaw na parang baliw. Pagkatapos, pumunta si Flem sa bukid at sumakay si Mary sa kanyang motor para sabay silang tumakas. Dahil sa pag-aalala kay Ernest, nagpa siya si Jerome na hanapin siya. Pagsapit ng gabi, nahanap niya ang SIM sa kampo ng mga watermen, kung saan sinabi sa kanya ng mga lalaki na namatay ang kanyang ama dahil sa aksidente sa makina. Nang dumating ang araw ng libing, bumalik si Mary at magkasamang umiiyak ang magkapatid. Kailangan din nilang bisitahin ang kanilang ina para ihatid sa kanya ang masamang balita. Sinundo sila ni Flem sakay ng truck at iniuwi sila. Sa bukid, sinimulang hampasin ng martilyo ng galit na si Jerome ang SIM, kaya lumapit si Flem para pigilan siya. Ipinaliwanag niya na mahirap tanggapin ngunit hindi niya siya maaaring hayaan na sirain ng isang mapagkukunan ng kita at nag-alok na maging bagong padre de pamilya upang matulungan niya ang magkapatid. Nagulat din si Jerome nang i-anunsyo niyang buntis si Mary. May malaking plano si Flem para sa bukid at pumayag si Jerome na subukan siya. Sa hapon, kumuha si Flem ng supply sa mga watermen at hiniling kay Caleb na maglagay ng tubo ng tubig sa bukid. Noong una, tumanggi si Caleb, ngunit biglang sinisi siya ni Flem sa pagkamatay ni Ernest dahil natagpuan ang baril at kutsilyo ni Caleb kasama ang katawan. Sa takot sa posibleng kahihinatnan, pumayag si Caleb na paagusin ang tubig sa lupain ng magkapatid. Pagkalipas ng ilang araw, opisyal na na-install ang bagong farm pump at buong araw na nagtrabaho si Flem para magtanim na dinidiligan ng mga sprinkler. Natatamasa na rin ng pamilya ang aktwal na shower. Makalipas ang ilang linggo, nagulat si Jerome nang makita ang maliit na dahon sa lupa at sa kalaunan, ang lupain ay natatakpan ng magagandang halaman. Upang ipagdiwang, ikinasal sina Flem at Mary at nagpatato ng mga inisyal ng isa't isa sa kanilang mga kamay. Sa panahon ng party, uminom si Flem at patuloy na iniisip ang pagkamatay ni Ernest. Lumipas ang ilang araw at nagpakita si Sam sa bukid kasama ang dalawang lalaki mula sa bangko.
Malaki pala ang utang ni Ernest at gusto nilang bayaran ito ni Flem. Tinakot ni Flem ang mga kabayo gamit ang kanyang motor para lang magmukhang matigas at pinagalitan siya ni Sam, na nagpapaliwanag na walang gustong bumili ng lupa at si Ernest ang nakakuha nito dahil sila lang ang hindi lumipat. Salamat sa tubig at mga pananim, maibebenta ito ng bangko, kaya dapat magbayad si Flem kung ayaw niyang mawala ito. Nang gabing iyon, isinakay ni Flem ang Sim sa kanyang truck at sinundo si Robbie kasama ang kanyang sanggol. Nagkunwari siyang magtatanong sila ng presyo para lang makakuha ng ideya, ngunit binenta ni Flem ang sanggol na labag sa kalooban ni Robbie. Sa sobrang takot, hiniling ni Robbie na ibalik ang kanyang sanggol at nagpaputok ang mga buyer na ikinamatay ni Robbie. Sinubukan din nilang paputukan si Flem na bumaril pabalik habang siya ay tumatakas, na iwan ang makina. Ang Sim ay natamaan sa barilan at ang pinsala ay nag-activate ng mode na gagabay dito pabalik sa orihinal na pabrika. Kinabukasan, binayaran ni Flem ang bangko gamit ang pera mula sa pagbebenta ng sanggol, ngunit sinabi niya sa magkapatid na binenta niya ang Sim kay Robbie. Samantala, nakarating ang Sim sa lungsod at natagpuan ng gumawa nito na si Calvin, na nakakita sa impormasyon ng may-ari at tumawag sa bukid. Sinagot ni Jerome ang tawag at nagsimulang maghinala, kaya tumakbo siya sa lokal na palengke. Nakita niya si Flem na nakikipag-usap kay Suz, na may hawak na manika sa kanyang mga bisig na nagpapanggap na ito ay kanyang sanggol. Nang mapansin ito, sinubukan ni Jerome na kausapin sila ngunit mabilis na inilayo ni Flem si Suz. Nang maglaon sa bukid, tinanong ni Jerome si Flem tungkol kay Robbie, ngunit sinabi ni Flem na kinuha ni Robbie ang Sim at iniwan ang kanyang pamilya. Determinado na alamin ang katotohanan, nagpaalam si Jerome na bibisitahin niya ang kanyang ina, ngunit sumakay siya ng bus patungo sa hangganan. Gayunpaman, hindi siya pinayagan ng mga gwardya na dumaan dahil siya ay menor de edad na walang guardian. Sa sandaling iyon ay nilapitan siya ni Anna, na nag-alok na itatawid siya kung magbabayad siya. Pumayag si Jerome at isinakay siya ni Anna sa truck na puno ng mga manok. Sa loob lamang ng ilang oras, nakarating ang truck sa lungsod at nakita ito ni Jerome sa unang pagkakataon. Nakipagkita siyang muli kay Anna at dinala siya nito sa pabrika, ngunit kalahati lamang ng pera ang kinuha niya bilang bayad. Ipinaliwanag niya na ang round trip ay scam, hindi niya kailangan ng guide para makabalik dahil hindi siya pagbabawalan na umalis. Bago siya umalis, tinanong ni Jerome kung may kakilala siyang lalaki na nagngangalang Ernest, ngunit hindi kilala ni Anna ang pangalan. Pagkatapos, nakipagkita si Jerome kay Calvin, na ipinakita sa kanya ang lahat ng mga function ng makina. Lumalabas na ang mga mata ng Sim ay mga camera na ginawa upang makuha ang slope para sa reforestation at nakarecord ang lahat ng nakita ng Sim. Tinuruan ni Calvin si Jerome kung paano ito gamitin at binigyan siya ng privacy. Naging emosyonal si Jerome nang makita niyang muli ang kanyang ama, ngunit nagulat siya nang malaman niyang pinatay ni Flem si Ernest. Lumabas na itinali ni Flem si Ernest sa makina at ipinadala ito sa direksyon ng kampo ng mga watermen, na nagmukhang nawala ng kontrol ang Sim at aksidenteng kinaladkad si Ernest sa kanyang kamatayan. Galit na umiyak si Jerome sa gitna ng opisina. Sa gabi, nagsimulang umulan sa bukid sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit isang dekada. Hindi nagtagal ay bumalik si Jerome at nagkunwaring walang alam, tinanong si Flem kung paano niya nabawi ang Sim. Nalilito si Flem at tiningnan ng kamalig, nagulat nang makita ang Sim na nakatayo doon na walang pinsala. Sinabi niya na marahil ay ibinalik ito ni Robbie dahil sa konsensya. Makalipas ang ilang araw, binisita ni Jerome si Catherine at nangakong aalagaan siya tulad ng ginawa ni Ernest. Isang hapon, si Flem at Jerome ay nangaso ng mga hayop upang ilayo sila sa mga pananim. Nabigo si Flem sa lahat ng kanyang pagbaril at ipinasa ang baril kay Jerome, sinisi ang sandata sa kanyang kabiguan. Natukso si Jerome na barilin si Flem ngunit sa halip, pinatay niya ang hayop, na nagpapatunay na ang problema ay ang pag-asinta ni Flem. Pag-uwi nila, itinago ni Jerome ang baril sa kanyang silid. Sa tanghalian, sinabi ni Jerome na nakatanggap siya ng tawag mula kay Robbie na naghahanap kay Flem. Nabalisa si Flem at napuno, sinabing nagsisinungaling si Jerome. Pinagalitan siya ni Mary dahil sa kanyang pag-uugali at iginiit ni Jerome na nagsasabi siya ng totoo, kaya lumabas si Flem sa silid. Kinabukasan, nakatanggap si Flem ng sulat na isinulat ni Jerome na nagpapanggap na si Robbie. Ang mensahe ay humihiling kay Flem na makipagkita kay Robbie sa bangin dahil may problema siya. Bago umalis, hinanap ni Flem ang baril at sinabi ni Jerome na dinala niya ito sa tindahan upang ayusin dahil sinabi ni Flem na hindi ito gumagana ng maayos. Hinayaan siya ni Flem para hindi mahuli at humingi ng paumanhin sa inasal niya sa mesa.
Pagkatapos kumuha ng kutsilyo, pumunta si Flem sa bangin kasama ang Sim at tinawag si Robbie. Bigla siyang nahulog sa nakatagong hukay at nabali ang kanyang mga paa. Si Flem ay sumisigaw sa sakit at humingi ng tulong sa Sim, ngunit hindi naiintindihan ng makina. Sa sandaling iyon ay nagpakita si Jerome at nakatitig lamang kay Flem na may hawak na bato, na nagpaunawa kay Flem na alam niya ang totoo. Desperadong nagmakaawa si Flem ngunit hindi siya pinansin ni Jerome at patuloy na nakatitig, hinayaan siyang magdusa sa ilalim ng mainit na araw. Sa kalaunan, nagsimulang sumigaw muli si Flem para humingi ng tulong at nakiusap kay Jerome na isipin ang kanyang kapatid at ang sanggol. Nagpatuloy siya sa mahabang talumpati tungkol sa mga aksidente at panghihinayang, na nagpagalit kay Jerome at sa wakas ay binaril niya si Flem, na ikinamatay niya. Pag-uwi ni Jerome, hinayaan niyang isipin ni Mary na iniwan siya ni Flem at hindi sinabi sa kanya kung paano namatay si Ernest. Salamat sa pera mula sa mga pananim, kaya na nilang bumili ng masarap na pagkain ngayon at nagkasundo ang magkapatid na mabibili na nila ang makina para makasama sila ni Catherine. Binura ni Jerome ang lahat ng footage mula sa Sim, handa nang magsimulang muli. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.